22. Rome POV. Pagkababa niya ng motorsiklo ay diretso niya akong tinitigan pero hindi ako nagbawi ng tingin at itinutok lang ang baril sa kanya. I used to always pull away from stairs thinking na mababasa nila ang nasa isip ko. Primo, 2 taon ko siyang hindi nakita. He looked more mature now. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Are you Captain Rome? Tanong niya sa akin. How can I help you and who are you? Tanong ko sa kanya. Sorry, Primo. Alam ko nakakalito ang lahat. Alam ko na isa ka sa mga taong nasaktan nang umalis ako at nagpanggap na namatay. Pero, I have to do this. Ako si Primitivo Coulson. Sagot niya. Put the gun down, Rome. Hindi na ako nag-bother lumingon nang marinig ko ang boses ni Vincent. I signaled my team to put their gun down. Pumunta lang ako dito para makita ka ng personal. Nabalitaan ko sa kapatid ko na kamukha mo ang babaeng mahal ko. Hindi ko binago ang ekspresyon ko and just gave him a poker face. You do have guts to show up here uninvited to tell her how much you love my wife? Bumaling ako ng tingin kay Vincent na nakalapit na pala sa akin. I am just telling the truth. We both know who love her most. Tayo ba? This is awkward. Bulong ni Zea at parehas siyang sinamaan ng tingin ng dalawa. Award! Sabi ko, award sa sarap nung tinanghalian namin, di ba, Draven? Bahala ka rin. Draven answered. Gusto kong lapitan sila at pagsisipain dahil ngayon pa talaga sila nag-asaran. I am not here to argue with you, Mr. President. Sagot ni Primo. Tumingin ito sa akin. As I've said earlier, I just wanna confirm something. What? If she's really Celeste. Nakaramdam ako ng lungkot sa boses niya. But now that I saw her personally, hindi siya si Celeste. Vincent finished. Pinigilan ko ang sarili kong lingunin siya pero hindi ko nagawa. Alam mo? Tanong ni Primo. I did check on her. Siya talaga, si Rome Marie Scottfield. And the Celeste I knew won't be able to face me or any of the people she left like how this Rome can do it. Mas gugustuhin kong isipin na lang na namatay talaga siya kesa isiping buhay siya pero walang lakas na harapin tayo and tell us what the hell happened 2 years ago. Primo said emotionally. Sinasabi niya yun sa akin ng diretso and I felt really bad dahil alam kong nasasaktan ko siya. Paumanhin, Mr. Coulson, malamang masakit para sa'yo. Iris, pinutol niya ako. She died at hindi ko kasalanan na ako ang na-assign para sa presidente at kamukha ko ang dating first lady. Please do not bother me again because of this. Tumayo ako at manglalampasan siya nang mabilis niya akong hinawakan. Pero nagulat ako nang mabilis na pumagit na sa amin si Vincent at Yuki. Kumunot ang noo kong nagtinginan kaming apat. What's with you people? This is the real awkward. Sabi ni Walter at tumawa kaya sinamaan ko siya ng tingin. Sumaludo ito agad sa akin maski sa Draven at Zea ay nag-uwas ang tingin kaya naaasar akong binalingan yung tatlo sa harapan ko. Mabilis kong hinila ang kamay ko from Primo. What's with you guys? Sabi ko at nagmadali silang tinalikuran. Yuki is crazy. He doesn't know who I am pero sa ginagawa niyang pagprotekta sa akin ng ganun ay baka isipin nila lalo na may tinatago ako. Which is meron naman talaga. Pero you all get my point. Pinapahirapan ako ni Primo sa malamig na pagtrato at lahat. I know that I am hurting him. It's just that ayoko ring madamay siya sa gulo. And the weirdest of all, ay si Vincent. I knew he will do a background check. Pero bakit pakiramdam ko ay mas nakatutok siya sa akin ngayon kaysa dati? Vincent POV. So, are you really saying na kamukhang-kamukha siya ni Celeste? Tanong ni Frederico sa akin. We had a drink sa isang executive bar at siyang nagmaneho sa akin pabalik sa palasyo. I know that I'm drunk. Kaya nung nag-insist na si Fred na ipagmaneho ako, ay pumayag na ako. Totoo pare, sabi ko at tumawa. Nung una ko siya nakita, kaala ko si Celeste talaga.
Kaso, ibinalibag ka kamo. Don't laugh at me, sabi ko. Papasok na kami sa coffee area ng palasyo nang maabutan namin si Rome rito. Halos matumba si Fred nang lingunin kami ni Rome. Putya pare, marami talaga ata tayo nainom. Nakikita ko si Celeste. Fred said. No. Sabi ko, siya yun. Kamukhang kamukha, diba? Bored kaming tinignan ni Rome na para bang kaming dalawang pinakabobong taong nakita niya. Nagkakape siyang mag-isa sa kitchen counter. Nagulat ako na mabilis na yumakap si Fred at mabilis na inalis iyon pero dahan-dahan silang tumayo ni Rome at doon ko na-realize na may nakatutok na baril sa gilid niya. Tinutukan siya ng baril ni Rome. Kapag inurong ko ang baril dito, tatamaan ang kidney mo, Rome said and she smiled. Kapag inurong ko pa, I will definitely hit your liver. Mabilis na tumango-tango si Fred. Namumutla rin ito sa takot at kaba. Mabuti nga't yan lang na-experience niya. Ako nga binalibag sa lupa. Captain Rome! Bilis niya akong nilingon at nawalan ng pasensya ang inilayo ang baril niya at inilagay yun sa likod niya. That is Senator Federico or Fred. Nice to meet you, Senator Federico, Rome said bago binalikan yung kape niya at mabilis na inubos yun. Nice to meet you, Rome. Sabi ni Rome bago casual na naglakad papalabas ng kusina. Narinig ko ang malakas sa pagbuntong hininga ni Fred. Celeste na Celeste, men! Maliban sa may dalang baril. Right, sabi ko. I sat down on the bar counter kung saan nakaupo si Rome kanina. Napansin kong tanaw na tanaw pala rito yung portrait namin ni Celeste. Nakatingin ba siya dito? I've heard of Ace Team pero alam ko sa US sila nakabased. Are you really telling me na yung babaeng yun na may kamukha ni Celeste ay yung umisniper sa rebuilding si Macau Hubari sa Mindanao? What? Siya si Scotfield? Amazed na sabi ni Fred. Tumango-tango ako. Nahihilo na ako. Akala ko ba magkakape? Nakita niya lang yung babae yung tila kinder kung umakto ito at sobrang excited. Men, you have Captain Rome Marie and the Ace. Kung sino mang gustong pumatay sa inyo, magtatago na kayo dahil ekspertong mga yun. Men, stop hyperventilating, sabi ko. Nag-sign of the cross siya kaya at weirdong ngumiti sa akin. Celeste, I am so sorry. Kaibigan kita at magkamukha kayo pero Rome is so hot. Sabi nito kaya binato ko sa kanya yung kutsarita sa harap ko. Mas maganda ang asawa ko. Sabi ko, I know wala namang hihigit para sa'yo bukod kay Celeste pero baka naman para sa akin na si Captain Rome. Natawa ako at umiling. Go ahead and try. Kumusta mo na lang ako sa misis ko sa langit. Sabi ko. Meron pang sinasabi si Fred pero hindi ko na naintindihan yun. Instead, I was focused on Celeste's face and kept thinking what is on Rome's mind while staring at it. Rome's POV. Pinalipas ko pa ang 5 minuto pagkatapos mag-alas 3 tsaka ako napagdesisyon ng lumabas ng kwarto ko. Hindi ako makatulog kaya iniisip kong mag-almusal na lang at mag-jogging sa paligid ng palasyo. Payapa naman ang palasyo. Si Vincent at ang mga tao. Hindi ko alam pero tila nag-decide magpalipas ng oras kung sino man ang nasa likod ng mga pagtatangka sa buhay namin. Ilang linggo na silang payapa at ilang linggo na rin akong umiiwas sa lahat, lalo na kay Vincent at Primo. Madalas bisitahin ni Primo ang kapatid niyang si Pam, kaya naman nag-cruise ang landas namin. Nakabukas ang ilaw sa hallway pero natuwa ako nang makitang patay ang ilaw sa kusina. Naglakad ako papunta doon at napahinto nang makita si Vincent doon. Gusto kong umatras pero huli na dahil napatingin na siya sa akin. Sinubukan kong saluhin ang titig niya pero napatingin ako sa boteng binubuksan niya and that's when I realized he's topless. I thank God na nakapatay ang ilaw dahil napalunok talaga ako. Nakita ko ang bawat parte ng katawan niya pero it has been years at gusto kong iuntog ng sarili ko dahil sa katotohanang topless pa lang siya ay napapalunok na ako.
Diyos ko, Celeste. 2 taon kang napapaligiran ng abs at mga topless sa sundalo. Pero itong katawan ni Vincent, hindi mo makaya? Rome. He called me kaya mabilis ko siyang tinignan sa mata. Did I wake you up? Bakit naman ako magigising? It is normal to see topless guys in the camp. So, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano riyan. I said in my defense. Kumunot ang noo niya at dahan-dahan nilapag ang boteng ininuman niya sa kitchen counter. I didn't mean that. You're a soldier and I know some of you na malakas ang pakiramdam so since malapit ang kwarto mo sa kitchen, akala ko ay nagising kita. Napalunok na naman ako. Gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko at bumalik na lang sa Amerika. Nagmukha akong defensive. Walang ya talaga. Oh, ayun na lang nasagot ko. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Vincent hanggang makalagpas siya sa akin at nagdiretso palabas ng kusina. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Ilang minuto kong tinitigan ang bonggang ininuman niya. Ano ba kasing ginagawa niya at pagala-gala siya sa dilim ng ganitong oras? Dumiretso ako sa ref at kumuha ng tubig. Iinumin ko na sana yon nang pagsarado ay makita ko si Vincent na nasa gilid ko. Hindi na siya topless, pero nanggugulat naman siya ngayon. Shoot! Nasabi ko talaga. Pero mas nagulat ako nang lumapit siya sa akin. Kaya umurong ako at napasandal ang likod ko sa kitchen counter. Hindi ako nakagalaw nang hawakan niya ang magkabilang pisngi ko. Dito dapat sa mga gantong pagkakataon gumagana ang lahat ng pinag-aralan kong martial arts or kahit kickboxing. Pero sariling katawan ko ay huminto ng dahil lang sa kanya. Mas napigilan ko ang paghinga ng dahan-dahan niyang ilapit ang mukha niya sa akin. Pinagdadasal ko na hindi niya madinig ang lakas ng tibok ng puso ko. Pero mas nagulat ako nang huminto siya at dahan-dahang lumapit ang labi niya. Hindi sa labi ko, kundi sa tenga ko. This is crazy. Sabi niya. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin ako gumagalaw kahit gaano na siya kalapit sa akin. Instead, ipinikit ko ang mga mata ko, hoping to stop my emotion and so that I can hear him better. We should stop this, he added. Dahan-dahan akong tumango. Kailangan niya nang lumayo sa akin. You agree? Then, let's put a hard stop on the act, Mrs. Grayson. Kusa akong napadilat dahil sa tinatawag niya sa akin. Matagal niya na akong hindi tinatawag na Celeste or ano pa. Bihirang-bihira niya mabanggit. Dahan-dahan siyang lumayo sa akin at tinitigan ako. Ilang segundo pa kaming nagtitigan bago ako bumunot ng lakas ng tawa. A fake one. Sa tingin mo ba ako pa rin siya? Tama na, Celeste. You stop this, Mr. President. I am not her. I am not your wife. I am Rome. My job is to guard you, not to make you feel better dahil nakokonsensya ka. You always say, Celeste is in a better place. Paniwalaan mong sarili mo. She is where she wanted to be. Excuse me. Sabi ko rito at lumabas na doon. Nagsimula akong tumakbo paikot sa palasyo, hoping that it will make me feel better. Pero napahinto ako when realization hit me. Lahat ng ito, ginagawa ko pa rin sa kanya. Ang sakit lang na isipin na wala na naman siya sa pangalawang pagkakataon na kailangan ko siya. I stopped myself from shouting dahil alam kong wala iyong mababago. Wala nang mababago sa aming dalawa. Nagbago na ako. Hindi ko na dapat nararamdaman ng kahit na ano paman na ipinaparamdam sa akin ni Vincent. Hindi na dapat. I don't wanna destroy myself again. Lumakad ako ng kaunti at laking pasasalamat ko na tahimik ako dahil natanaw ko ang balkonahe kung nasaan si Vincent at nakatingin sa malayo. Dahil madilim pa at matigas ang ulo niya, ay bukas ang ilaw sa taas kaya kitang-kita ko siya habang hindi niya ako napapansin. Iyon ay si Vincent Matthew Grayson. Siya ay kabilang doon. Isa siya sa pinakamakaslap na bituin. Hindi lang siya ang presidente. Siya ay higit na higit sa akin. Mapaceleste man o Captain Rome. Siya ang palaging magiging pinakamaliwanag na bituin sa aking mga mata at gagawin ko ang lahat
para mapanatiling maliwanag ang bituing iyon. May kataasan ng balcony at may kalayuan ang distansya ko. Siguro balang araw, magkikita tayong muli at ipaliwanag sa isa't isa kung ano ba talagang nangyari sa ating dalawa. Kung bakit tayo nabigo. Siguro balang araw ay mauunawaan din natin sa wakas kung bakit tayo dinadala sa ganitong landas. Hanggang doon, sana ay mabuhay ka sa pinakamabuting buhay, maging masaya, at sana ay gawin mo talaga ang pinakamahusay sa lahat ng mga bagay na gusto mong gawin. I said that in a very low tone at hindi ko napigilan ang pagbagsak ng luha ko. Makakagawa ka ng magagandang bagay, Vincent. I will be just around the corner to support you because that is how much you mean to me, Mr. President. Saan kaya hahantong ang mga pangyayari? Kakayanin pa kayang itago ni Celeste ang tunay niyang pagkatao? Paano niya ipapaliwanag kay Vincent ang mga nangyari? Abangan sa mga susunod na kabanata.